Medyo matagal na din nung huli kong in-upload yung robotic arm at kung naaalala nyo meron itong mga problema tulad ng hindi stable yung structure niya. Isa sa mga problem ko is kapag binitawan ko yung joystick, bumabalik yung servo motor into 90-degree position nang mabilis. Isa yun sa mga dahilan kung bakit sobrang wiggly ng structure niya. To resolve this, I replaced those joystick into 4 10K potentiometers. Para bitawan ko man, mag-i-stay siya sa position niya. You can take a look on my new schematic diagram. You can take a screenshot of it to save it. Sa code, wala naman nagbago, yun pa din ang gamit ko. Ngayon, it's time na para buuin yung physical structure niya. Kung naalala nyo, sobrang haba ng previous na gawa ko. That's one of the reason kung bakit yung previous version was not stable and giving me a lot of troubles, especially sa servo motor. Sa gagawin natin ngayon, gagawa tayo ng mas maikli na version at syempre ang pinakamahalaga is stable. Kung dati gumawa ako gamit ang kahoy at tubo, this time I will grade it using acrylic. I'm using jigsaw to cut the acrylic fast, drill press to drill holes in the acrylic, and acrysol para pagdikit-dikitin sila. As much as possible, I make the design very simple at magaan. Meron na akong konting iniba sa joints niya at makikita nyo mamaya ang effects nitong adjustment na ito once na napagana ko na siya. So ito na yung acrylic robotic arm na ginawa ko. Tapos ito naman yung servo motor from the previous project. So let's go ahead at ikabit na natin yung servo motor sa acrylic. Robotic arm. I-connect muna natin yung mga wires para mapagana. As you can see, merong mahabang wire, merong maikling wire. It is because yung mga servo na ginamit ko dito sa robotic arm na to is the same servo na ginamit ko sa previous robotic arm. Since tapos ko na yung robotic arm physical structure niya, ano pang gagawin natin? Siyempre, i-connect na natin yung mga servo sa circuit board and then pagaganahin na natin siya. I'm not even sure if ito pa rin yung exact circuit board na ginamit ko sa last project na robotic arm. Kasi nga, 1 month ago na rin nung huli kong ginawa ito. And then, ngayon ko na lang ulit binuo. What I'm gonna do is, ipoprogram ko ulit tong circuit board na to make sure pagaganahin niya itong robotic arm base sa commands na gusto ko. After the long wait, let me present you the results.
mapapansin nyo, bitawan ko man yung mga controls, nag-i-stay na yung servo into position. One of the good thing. However, medyo wiggly pa rin siya, something na dapat kong improve sa mga next vlogs. Pero on top of that, I am so happy kasi it is working fine now. So ngayong tapos ko na siya, ang tanong, ano bang kaya na itong gawin? Wala. Gumalaw. So I think sa susunod ng mga videos, aside from improvements sa movements niya, dapat mabigyan ko na to ng purpose, no? What if lagyan ko kaya to ng gunting sa dulo? O kaya laser? O kaya brush? Suklay, diba? What do you think? Ano kayo maganda? Comment nyo na sa comment section. Pagbasahin ko yan. Sana nagustuhan nyo itong video na ito. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe, ano pang hinihintay nyo? I-click nyo na yung subscribe button dito sa baba. Pati rin yung notification bell para lagi po kayo maging updated sa mga future vlogs na i-upload ko. Kung first time mo pa lang napanood itong video na ito, mas maganda kung mapapanood mo rin yung part 1 and part 2. Siyempre, para sunod-sunod, di ba? Gumawa ako ng playlist para sa inyo para hindi na kayo mahirapan. It should show here sa taas. At hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyo. Peace!